today. What's up with Doc Nana? It's a unglamorous day today. Why? Because I am a dentist today. And for all of you just to know, nakakapangit na profession, dentistry. Kasi talagang nakaka-hazard siya, nakakapagod, at hindi naiintindihan ng marami. But anyway, gaya na sabi ko, naantay natin ang ating patient na willing ma-feature sa ating kanyang journey from zero to the end. Okay? So for now, this is her third visit. So magkakaroon tayo ng susutin niya itong disposable slipper, disposable hairnet, at disposable PPE. Okay? So inaantay na natin ang ating pasyente. So, kita nyo dito, meron tayo guys. Parating na yung pasyente natin, nag-message siya sa akin. What are we going to do today? Of course, gagawa tayo ng tinatawag na lamination, tooth build-up sa pamamagitan ng ceramic composite resin. Yan ang tinatawag either restorative dentistry, cosmetic dentistry, build-up dentistry. It's instead of using jacket crowns or veneers, gagamit tayo ng ceramic composite resin. So, maraming composite resin na ginagamit. So, ginagamitan ito ng blue light, light cure. Okay. Depende sa material na gagamitin natin. So, ang ginagamit natin, yung taas na klase, yung hybrid. Okay? Yung mga molecules niya, maliliit. Almost parang ceramic na din siya. Yung finish niya. It's lighter and it's more economical, and not only that, it's very practical kasi magaan siya. For a diabetic patient, for other patients na gumagalaw na yung mga ngipin o wala mga ngipin sa ilalim, ito or sa ibabaw, ito ang napaka-mainam na gamitin sa harapan. Hindi ko yung na-advise na gamitin siya sa likod for a build-up because ito ay ginagamit sa pangkagat. So, pwede siyang mabasa. Okay? Pero merong ginagawa ang laboratory sa ganyang klaseng material pero mas higher end kind of material. Pwedeng gamitin pangkain, pag sa likod ng mga posterior. So, antayin na natin si Mrs. Cross. Okay? Magsisimula na kami. Kaway-kaway. Yan. Para malaman nila live tayo na. Okay. Hello. What's up with Doc Nana here sa dental clinic? After 2.5 hours, Mrs. Grospe? 2.45 minutes. Okay. So, ano na to? Third visit nyo. What we did today is cosmetic lamination, tooth build up. So, if
Meron kaming, yung case kasi ni Miss Gorospe, may spacing sa lower. Okay? So, ikukwento ni Miss Gorospe, experience niya, yung nakita niya, kasi meron siyang guide dun sa camera. So, meron siyang basehan. Kung ano yung itsura niyan before. Miss Gorospe, it's her floor. Yeah. Before na gawin ni doktora, ang ngipin ko may spacing dito sa baba. Ngayon, ginawa niya ng paraan na pag nakita nyo ngayon na natapos na yung ginawa niya, hindi mo sasabihin na may spacing. Ang laki ng ginanda. Cosmetic build-up and lamination. And lamination. Front lang, hindi kasama yung likod, lamination yon. Okay. Pero once na nasakop niya na yung pinakalikod, coverage na ang tawag doon. Lamination coverage, tooth build-up na yon. After na magawa ni doktora yung build-up, yung cosmetic build-up, pag nakita nyo ngayon parang totoong ngipin. Wala na yung spacing na parehong meron both side. Ngayon wala na. Talaga sasabihin mo, wow, parang totoong-totoo kahit hindi na. Tawag dyan, ang strength niyan is pareho na sir. Pag napupudpud yung ngipin natin, napupudpud din siya. Pag numinipis yung ngipin natin, numinipis din siya. Gayun ko limbawa, nagdi-discolor yung ngipin natin. Sumasabay siya sa discoloration ng ngipin. But the thing is, pagka nagki-clean up ako ng ngipin, inaano ko yan, may way ako kung paano ko napapabalik uli sa dati. Hindi man talagang ganun na ganun yung original color, pero nalalighten po siya. Hindi to the point na kailangan yung tuklapin o palitan. Hindi. May sistema sa paglilinis ng cosmetic build-up. Okay? So, Mrs. Gorospe, kamusta naman yung likod? Meron bang matalas, maaligas-gas? Wala. Okay, salamat naman. Kasi ano yun pag binibuild up natin, kasi yung ngipin niyang solo-solong gano'n, binabalutan natin yan hanggang tagiliran para mas malakas yung kapit. Hanggang doon sa pinaka-cervical ng ngipin niya. Pag sinabi ko cervical, doon sa pinakamalapit na sa gums. Ngayon, meron siyang ngipin sa bandang right side na cantilever ang tawag doon. Merong missing tooth, nilagyan ng nakalaylay na jacket, no? Since diabetic nga siya, nagwawabol na yung ngipin na yon. So, anong nangyari? Kailangan natin tastasin yon, which is napakahirap tinanggal kasi bakal yon. Kailangan mo putol-putulin yon, no? Paninipisin, tutuklapin mo siya. Ngayon, nung ginagawa ko na siya, papakita ko kay Miss Gorospe yung, yan ang itsura po. Ay, sorry, babaliktarin ko lang. Yung, kasi outright ito kaya medyo hirap tayo. Gahabol tayo ng oras kasi late na. Miss Gorospe, nung natuklap ko na, nilinis ko na yan sa lagay na yan. Kasi nung natanggal ko siya, maitim. Parang may mga lumot. Okay, maitim-itim, madumi. Tapos tinanggal ko na rin yung mga tartar dun sa pinakasiksikan dun sa ibabaw, sa loob ng balat. Kasi nga, diabetic na yun, di ba? So, ganyan na naging itsura. Ngayon, after that, siya. Ayan. Ay, oo. Korting pangil talaga. Pangil. Kasi kung anong itsura talaga ng ngipin, kasi magaling ako mag-sculpture kasi nga artist ako, hindi ko. So, mukha siyang totoong ngipin, di ba? Yes. Pati yung kulay niya, ayan. Ayan, oo, ang ganda. Pag tinitignan ko nga minsan, doktora, sabi ko, Diyos ko, ito pala yung aking ito pala yung napabayaan ko na ilang taon, kaya pala ganoon. So, nagawa ko yung, na-restore ko yung canine niya, yung pangil niya. So, ang tawag po doon is cosmetic build-up. Kasi, hanggang likod na yon, hanggang harap, hanggang dulo, kasi tinuklap po natin yung jacket crown na luma niya, no? So, binalutan ho natin siya ngayon ng ceramic cosmetic material. So, dito ho actually ginagawa ho yan at random sa mga celebrities. Kunyari, may shooting sila. Hindi sila makakapag-antay magpa-jacket, di ba? So, one sitting ang tawag po doon. So, yung one sitting na yon, may ngipin ka na kagad pag alis mo. Oh. Yun ang ginagawa sa mga media, mga reporter, kasi nagkaroon po tayo ng mga pasyenteng reporter dati, mga artista. Kailangan madalian. Kailangan hindi na natin i-jacket. Madalian mo yun.
Kaya lang may maintenance po siya. Kailangan kung magpapalinis kayo, kasama rin sa paglilinis din ng ngipin niya. Kailangan marunong yung dentista kung paano niya mapapolish yun na hindi masisira ho siya. Tama. Oo. Kaya lang sa mga cosmetic na ganito, hindi ko natin sinasabi na pwede silang kumagat ng barbecue. O ngangat-ngat nila sa mais. Hindi ko pwede yun. Kailangan bite size lang. Kasi inaalagaan natin siya eh. Unang-una, diabetic kayo, gumagalaw. Hindi talaga applicable. Usually, ginagawa ito sa mga harap ng ngipin. Hindi ko ito pwede sa mga likod. Likod. Kasi pag likod, ibang material na po yun. Nilalagyan na po natin ng mga matigas na materialis po yun. Medyo hindi mo siya makintab, hindi siya lustrous. Ang kanyang ending is medyo magaspang. Pero yan, ganun ninyo, dilaan nyo. Madulas, di ba? Parang ngipin. So magaan siya, hindi siya, nung natanggal ko yung jacket, parang nakahinga yung gilagid nyo eh. Diba? Hirap na hirap. Oo, mahirap tanggalin eh. So sa, masasabi nyo na naibalik natin yung ngipin nyo dito sa harapan ninyo. So excited na ba kayong pustiso na ho eh. Sa susunod, lower denture yung gagawin natin. So we will be seeing each other this Sunday. Oo, excited na talaga ako nung makita ng totally done. Oo, para din functional. Hindi lang aesthetic eh. Yung ginagawa ko dito, kailangan functional. May silbi ho yung pustiso tsaka yung ngipin. Hindi decoration ho. Kailangan makakain po ang pasyente, manguya niya yung pagkain, ma-enjoy niya yung pagkain na medyo magiging comfortable siya. Siyempre sa umpisa, kailangan may adjustment. Parang sapatos din yan eh. Kailangan kayong magkakalyo, diba? Pero dito, gagawin natin ang magagawa natin in such way, yung kanyang adjustment ay hindi ganun kagrabe. May comfort. May comfort. Oo, yun. Ang nakukuha po yan pag tama ho ang pagsusukat. Ang sikreto ho niyan, tamang sukat. Tamang impression taking para hindi nagkakamali din ang laboratory natin. Okay? Kasi ang laboratory at dentist, they work hand in hand. I'm just so lucky na the laboratory and me are very compatible with these things, we discuss things, and as much as possible, talagang pareho kaming meticuloso. That's why we work hand in hand. Ang sikreto ng bawat dental clinic is a very good laboratory. And I'm very lucky. So, thank you po, sir. Alam ko nakikinig kayo dyan, sir. Alam ko nakangiti kayo. Pagandahin mo itong aking pasyente. Itong pasyente ko, umaasa po sa ating dalawa. So, ayan. Kita kami Monday kung kailan Basta ang clinic ko lang po, guys, hindi po tayo pwede everyday. Sa ngayon ho kasi kailangan, minomonitor ko, may alteration ho yan. At saka I can only work Friday, Saturday, Sunday, Monday. Okay? Nagkataon lang kasi sinurgery natin siya, inexo natin siya, and hindi pwede ng Friday. So, kailangan nang tanggalin po yung mga tahi kung hindi po mabubulok po talaga yon. Kahit pagod po ako, ito po, kaya dinilayed lang namin yung hours. So, bukas po ako yung magpapahinga. Yeah. At sa Monday na ho kami uli magre-resume. Okay, I make sure ang maintenance ng protocol dito as much as possible. Talagang may distance. Nakita nyo naman yung inuupuan ni Mrs. Gorospe. Nung the first meeting namin, royal blue yan. Sumunod, apple green. Ngayon, silver gray naman yung sila niya. Sa susunod po napipili ko siya, mamili mo siya, canary yellow or lavender. Lavender, of course. Lavender. Okay, sige po, paalam na muna tayo at magkikita po tayo sa Monday. At what time? 4 o'clock po. 4 4 o'clock po ang start po ng clinic natin. Okay. Hindi mo bumabata dentist nyo eh. Napapagod din po. Pero gumaganda. Pero gumaganda. Gumaganda. Diyos ko, yan ang problema ko, guys. Pagkaka-discover ako ng how to remove eyebrows in a natural way, oh my God, chichika ko kagad sa inyo. I-share kagad sa inyo. Dami kong ginagawa eh. Pero wala pang remedy. Walang remedy. Ayoko magpa-opera ng eyebrows, natatakot ako. Baka mamaya mabulag ako, mawala yung mukha ako. Diba? Ayun. O, sige po. Okay. Alam na po sabihin nyo muna bago tayo magpaalam. Siyempre, walang iba kundi thank you, Miss Nona Lim. Okay. At until Monday. Oo. And looking forward para dun sa Denture. denture. Lower denture, mag-impression taking lang kami. Yes. Oo. At nga pala ho, ano nga pala hong natutunan nyo ngayon? Lamination? Lamination, cosmetic build-up, Yan.
Tapos yung cleaning again ng Yes. aking mga teeth. Opo. Before ho kami umalis, nagkita ho kami nung Monday ho, yung unang-unang visit niya Monday. So, Monday. periodontal treatment kami. Kahit fully paid na siya sa periodontal treatment, as the treatment goes on till December, once na may nakikita ko, part ng ho yun, hindi ho ako nagre-recharge ulit. That's Wow. already part of it. Ngayon sa cosmetic naman, kung let's say, ginawa ko na ngayon, may na-notice ako sa Monday, I will do something about it. Kung kinakailangan kong takyasin, tuklapin, May repair. very yun. hindi ko siya sinacheck kasi I'm perfectionist. So I want to make sure na walang pangit doon sa ginagawa ko. Yes. Okay? So, yun na ho ang konsuelo din may bibigay natin sa mga pasyente na pagmamahal sa kanila, you give them value of what their money's worth. Mahirap na ho ngayon kasi wala akong mura ngayon. Kasi Yeah. expensive yung lahat ng materials natin. Yeah. Sila rin, di ba? Hindi naman nila pinutulad ng pera nila eh, di ba? So, bigay natin kung anong mabibigay natin na karapat dapat. Okay? Yeah. Alam tayo? Yan, si Dr. Lim. Thank you, Dr. Lim. Thank you, Miss Grospe. Natutuwa ako, nagpapasalamat uli ako dahil napakadalang at napakabihira talaga. Merong pasyente. Natutuwa ako kasi makakala nyo kusinera lang ho talaga. Hindi ko kayo mga nganta ako. O hindi kaya ako yung isang karpintero o pinto. Dentista din po ako. Micropigmentation, nagpapasalamat ako sa mga volunteers. Salamat po. At ngayon naman, Mrs. Grospe, pasalamat po ako sa inyo talaga. Oh, you're so much welcome. Salamat. Ako din. Thank you din, Doktora. At least approve ko, dentista po ako. Hindi ako kusinera lang. Pero meron kayo hindi alam na ang isang bagay. Ano yun? Yep, po yan. Kusinera siya. Pinaganda lang. Hindi niya alam. Di ako makwento kasi. First time kong nalaman, sabi ko, wow, Doktora, ang masay mo pala magluto. Kasi napanood ko po siya eh. Ay, thank you. Pero hindi ko real life. Meron naman. Hindi niyo rin alam na kumakanta ako. Well, next time. Nabutan niya nga pala pumunta ako ng birthday nga pala ako dati. Doon sa ano? Oo, ito nga pala. Kasi frustration ko magtayo ng banda nung araw. Eh ngayon, Oo. tipid-tipid na lang. Pwede ka mag-minus 1 karaoke na lang. Ayos Oo. na yun. Pwede na yun. Bye! Stay safe!